Finally, matutunghayan na natin ang paglalaban sa gitna ni Saitama at ng God ng One Punch Man Universe, kasama na si Genos at itong si Garou at ang isa pang karakter na ngayon pa lamang natin may kita sa chapter na ito. Tulad ng paglalaban ni Garou at ni Saitama, nakarating din ang paglalaban sa gitna ng dalawang karakter na ito sa ibang lupalop ng universe at maging ang space-time dimension. What's up? It's the Updated Weeb at sa video na ito ay tatalakayin natin ang One Punch Man, The Fight of Gods. We just entered 2023 and I wish and hope you guys the best para sa taon na ito, pero balik tayo sa kwento. Ang chapter na ito or specifically ang pinakakwento na ito na One Punch Man Fight of Gods ay hindi actually isang official chapter na konektado sa main na kwento ng One Punch Man. Isa lamang itong napaka-solid na fan-made comic na ginawa ng author na si Siming Lap, depicting the fight between Saitama and the godlike entity na napakaraming beses na nating nakikita lately sa latest chapters ng One Punch Man, especially sa laban ni Garou at nitong si Saitama. Spoilers ahead, nakita din natin sa chapter na ito or specifically sa mismong buong kwento na ito ng Fight of the Gods na makipaglaban itong si Garou na parabang nagkaroon ng power-up laban sa pinaka-avatar ng God. That made it look na parabang yun na ang magiging pinaka-redemption nitong si Garou matapos ng napakatinding distraction and havoc na ginawa niya nang mangyari ang laban sa gitna ng Heroes Association at ng Monster Association. Although hindi ito isang official chapter na konektado sa main story or sa official na kwento ng One Punch Man, still ito ay napaka-worth it basahin dahil as I remember 2 or 3 years ago nang binasa ko ang kwento na ito na Fight of Gods and hindi ko agad na-realize na hindi ito galing sa official na kwento kung hindi ko pa nakita na medyo ahead na ang istorya na nangyayari dito. Dahil sa kwentong ito ay natakil na din ang nangyaring laban sa gitna ng Awakened Garou at nitong si Saitama na way back in 2 or 3 years ago ay hindi pa naman nangyayari sa official chapter release. So once again, hindi ito konektado sa official or main na kwento ng One Punch Man, pero simulan na natin ang talakayan. Ang kwentong ito ni Siming Lap ay comprised of 241 pages, so you can expect na mas mahaba sana ang duration ng video na ito, subalit i-compress na lamang natin ito sa pinaka-importanteng mga parte ng kwento to save your time. On the early page ay na-introduce agad ang mga karakter na mapapasama sa kwentong ito na si Dr. Kuseno, itong si Garou, itong si Saitama at itong si Genos. It is also said here na masyado nang malakas ngayon itong si Genos na halos malapit na siya dito kay Saitama at ganoon na rin itong si Garou na parabang talagang malayong malayo na ang perspective ng kwentong ito mula sa present timeline na nangyayari ngayon sa official na kwento ng One Punch Man. In these early pages ay na-introduce na din agad ang supreme being ng One Punch Man universe na si God. Nasabi dito na si God ay comprised daw ng napakaraming star systems or ng solar systems. So it means na talagang napakalaking entity nitong si God at parabang ang ginagamit lamang niya ay mga avatars tuwing magpapakita siya sa kwento ng One Punch Man. And the difference here is, ang sinabi ditong kakayahan ng God ay hindi lamang ang parabang pagsakop o ang pag-infiltrate ng pag-iisip ng kanyang mga ginagawang avatars, tulad na lamang ni Garou, kundi gumagamit din siya ng mga energy blast na talagang napakalakas to the point na kaya daw nitong sirain ang isang buong planeta within a single blast. Na-introduce din dito ang isang napakapanibagong karakter na itong si Cheetah Girl na mag-appear naman sa kwento natin at magpe-play ng isang napakalaking role na magkakaroon ng napakalaking significance sa kung paano mag-meet si Saitama at ang God entity. Regardless na ng kung gaano man kahina ang kanyang disaster level dahil nabanggit nga dito na itong si Cheetah Girl ay isang disaster level demon lang, kaya siguradong wala itong magagawa kung itatapat siya kay God. On the early panels ay makita nating nagbabalik loob na ngayon itong si Garou sa dojo nitong si Bang at nagbabalik na siya sa pag-aaral ng mga teachings at ng technique na usual naman talaga niyang pinag-aaralan bago pa siya mag-stray ng path sa pagiging isang hero hunter at bago pa siya mag-evolve into the Awakened Garou na nakalaban ni Saitama ditong mga nakaraang chapter lamang. Tulad ng ine-expect sa kwentong ito ay parabang pinupurso ni Garou ang herohood matapos siyang i-lecture nitong si Saitama sa kung ano talaga ang dapat niyang gawin. Hence the reason kung bakit nagte-train na siya uli dahil gusto niyang lumakas ulit without using the powers from God dahil alam niyang hindi nga tama ang desisyon na yon. Nang habang naglalakad-lakad itong si Garou sa capital na kung saan ay naroroon itong si Saitama at si Genos ay nakita niya ngayon itong si Saitama and nakilala niya agad na ang albong ito ang tumalo sa kanya sa kanyang peak o sa pinakamataas na evolution na kayang maabot ng kanyang katawan.
And tulad ni Genos, naisip niya na sundan nitong si Saitama para malaman kung ano ang mga ginagawa nitong si Saitama, kung paano siya nakarating sa ganong napakalakas na abilidad. And this is where things take turn. Sa isang napakalayong planeta ay may nangyayari palang isang napakalaking komosyon. Along the Milky Way Galaxy na kung saan ay naroon din naman ng Earth, ay mayroon palang isang planeta na tinatawag na hunting planet at ang pangalan nito ay ang Planet Liba. Sa planetang ito ay naroon itong si Effie na ang cheetah girl na inintroduce kanina sa unahan ng kwento. Si Effie ay ang warrior ng hunting planet, so it might mean na itong si Effie or ang cheetah girl na ito ay ang pinakamalakas na warrior sa planeta nila. Kaya kung ikukumpara natin ang Planet Liba kumpara sa Earth ay napakalayo ng difference dahil isang disaster level demon nga lang ang pinakamalakas nilang warrior sa kanilang planeta. And it seems sa planet na ito, nag-umpisang manira itong si God. And since wala namang ibang lugar na pupuntahan ng mga inhabitants na ito ng Planet Liba, ay futile silang lumalaban dito kay God kahit na alam nilang wala naman silang magagawa, considering na si God nga ay lampas pa maging sa disaster level God na para bang sinusurpass ng God na ito maging ang hierarchy level ng disaster level ng Heroes Association. Kaya talagang walang laban ang Planet Liba na ito kung itatapat sa God dahil ang pinakamalakas nga nilang warrior na si Effie na ang cheetah girl ay isang disaster level demon lamang. Pero nonetheless, ipinagpatuloy nila ang pagre-resist sa God kahit na alam nilang wala silang kalaban-laban. And then matapos mapatumba ni God itong si Effie na ang cheetah girl, ay nagbabalik naman ang kwento dito kay Saitama na naglalaro ng isang video game. Habang naglalaro ng video game itong si Saitama ay biglaan namang nag-appear itong si Garu sa kanilang pintuan at inaalok o para bang hinahamon itong si Saitama sa isang duel para ma-redeem ang kanyang sarili dahil tinalo nga siya ni Saitama ng walang kahirap-hirap kahit na siya ay nasa kanyang evolved o ang awakened Garu form. Itong si Genos naman dahil nga alam naman niyang hindi na kailangang mag-aksaya ng oras itong si Saitama dito sa Garu na hindi naman ganun kalakas considering na hindi naman siya nasa awakened form, sinabi niya sa kanyang master na si Saitama na siya na lamang ang hahandle kay Garu at patutumbahin niya itong si Garu gamit ang kanyang incineration cannon. Hindi naman pinansin itong si Saitama itong si Garu na dahilan kung bakit biglang parabang nag-hype up itong si Garu at talagang nagpupumilit na labanan siya nitong si Saitama. It was at this moment na biglang parabang may bumagsak na isang object o isang parabang meteor mula sa isang napakalayong lugar papunta sa harapan ng kanilang apartment. Upon realizing this, agad nilang chinek kung anuman ang bagay na yon na bumagsak at nang makita nila isa pala yung nilalang at specifically isang monster kaya nasabi agad dito nitong si Garu na dahil nga gustong i-redeem ni Garu ang kanyang sarili ay siya na ang papatay sa monster na ito. Subalit pinigilan siya ni Saitama dahil wala naman daw kahit konting hostility or killing intent ang monster na ito. Sinabi dito ng cheetah girl na takatakas lang daw siya sa pang-i-invade ng isang napakalakas na entity gamit ang kanyang stone. Specifically, tinatawag niya ang stone na ito na ang space-time stone na ipinapasa daw from generation to generation sa kanilang bloodline and it seems it was for this specific purpose. Nasabi dito ngayon itong si Saitama na hindi daw sila maniniwala dito kay cheetah girl dahil nga naman isang alien ito para sa kanila and kararating lamang niya ng Earth para magbigay na lamang biglaan ng ganong klaseng mga impormasyon. Subalit in-explain naman sa kanya ni cheetah girl na maniwala daw sila sa hindi ay mas maiging maniwala na lamang sila dahil hindi daw magtatagal ay maaring i-invade na din ng God na yon maging ang planet Earth or maaring mas mabilis pa nga dahil kung nasundan ngayon nitong God na ito, itong si cheetah girl ay maaring ngayon mismo ay i-invade na nito ang Earth. Kaya naman nasabi niya na napaka-critical at napaka-significant ng mga impormasyon na sasabihin niya ngayon sa tatlong ito. Nai-introduce din sa kwentong ito ang multiverse ng One Punch Man verse which has also been confirmed na by the author ng main na kwento na si Murata at ng One. Kaya maaring in the near future ng main na kwento or ng official na kwento ng One Punch Man ay magkaroon din ng tungkol sa multiverse. And who knows, maaring kahit na konti ay magkaroon ng koneksyon ang kwentong ito papunta sa official na kwento. But balik tayo sa kwento, nasabi dito nitong si cheetah girl na si Effie na ang kanilang galaxy daw ay isa lamang sa napakadaming dimensyon ng multiverse at ang mga universe na ito ay kinokonek ng parabang mga pathways or wormholes na mas kilala sa tawag na black hole. And as you know, black holes nga ay talagang napaka-complicated na mga bagay to the point na maging ang light ay hindi pinapatakas ng black holes sa sobrang lakas ng gravitational pull nito.
Kaya although tinawag itong para bang mga pathways, hindi naman actually ito nadadaanan ng mga biological life forms dahil nga pag dumaan sila dito ay mamamatay sila right away. Subalit isang exception ito para sa mga gods. And hindi kayo nagkakamali sa narinig nyo mga gods dahil hindi lamang isa ang god sa kwentong ito ng Fight of the Gods. Nasabi dito na maraming gods sa buong universe or sa multiverse. And it's just ang isa sa mga god na ito ay nakatapat ni Saitama. Pero balik tayo sa kinekwento ng Cheetah Girl, it seems na ang mga pathways na ito or ang wormholes or black holes ay talagang ginawa lamang para maging pathways ng mga god na ito para sa gagawin nilang pagsira ng mga planeta. Nasabi dito nitong si Effie na napakaraming planeta or solar systems na ang nasisira ng mga gods na ito, including na ang kanilang sariling planeta na ang hunting planet na Liba. Dito ay nagtataka na itong si Genos at itong si Saitama kung totoo ba ang sinasabi ng Cheetah Girl, subalit sinabi naman ng Cheetah Girl na ito na hindi lamang yon ang abilidad ng mga god na kanyang sinasabi, kundi maging ang pag-infiltrate ng mind ng mga may hinang loob, tulad na lamang ang nangyari sa previous chapters na nakita natin sa official chapter releases. But knowing Saitama, wala lamang kahit na konting kaba itong si Saitama habang sinasabing, "Don't worry, I'm strong." And although para bang nagabi pa lamang sa kwento ay biglang nasabi nitong si Saitama na umaga na daw ba dahil may nakita siyang napakalakas na liwanag sa kalangitan. Nang dahil pala yon sa pag-arrive na ng god dahil nasundan pala ng god na yon ang paggamit nitong si Cheetah Girl ng kanyang space-time stone. At ang napakalakas na liwanag na ito ay ang para bang lagusan na kung saan papunta ang god sa pagdaan niya sa pathways or wormholes or black holes na ine-explain kanina lamang ng Cheetah Girl. And as we can see, nagta-travel na nga ang god mula sa pathways na ito at napakaganda ng art style or ang pagkagawa ng mga panels na ito considering na isa lamang itong fan art. Isang napakalaking kudos para kay Siming Lap. Then dito ay finally nakarating na ngayon ang god sa other side daw ng planet na kung saan ay naroon itong sila Saitama. Isang remote island na uninhabited kaya walang manghingialam sa magiging laban sa gitna ng tatlong karakter na ito at ng isa sa mga god ng OPM verse. Nasabi dito na kahit na daw immune ang mga gods na ito sa pagdaan sa black holes, still sa sobrang prolonged na exposure ng mga ito sa napakalakas na cosmic radiation ay nagugulo ang kanilang mga utak na dahilan ng kung bakit pagpunta nila ng ibang mga planeta, ang tanging nasa isip lamang nila ay ang mag-cause ng hibok at ang sirain ng kahit na anong nasa paningin nila. And that was proved nang makita nating wasakin ng god na ito ang isang napakalaking mountain with just one sweep. Dito ay naramdaman na ng Cheetah Girl na ito na si Effie na talagang nakapagland na ang god na ito sa isang remote island na malayo sa lugar na kung nasa saan sila ngayon, subalit dahil hawak naman niya ang space-time stone ay kaya nilang pumunta agad sa lugar na kung nasaan ang god at matapatan na agad ito upang hindi na nga ito makapag-cause ng mas malalang destruction at para mapigilan nila ang pagkawasak ng Earth. And within no time ay agad na nag-teleport ang apat na karakter na ito papunta sa kung nasa saan ang god at nakita agad nila ang napakatinding distraction na kinos ng god na ito sa isang mountain. Hindi naman pinatagal ng god ng OPM verse at agad na itong nag-initiate ng attack papunta sa mga karakter na ito. Napipigilan sana nitong si Garu gamit ang kanyang flowing water smashing rock fist na tinuturo at pinag-aaralan niyang muli mula sa dojo nitong si Bang. Subalit hindi tumalab ang ataking yon at nagpatuloy pa rin ang pag-charge ng god ng OPM verse na ito papunta sa kanila. Agad namang nag-respond agad itong si Genos gamit naman ang kanyang incineration cannon sa kanyang full output, subalit hindi pa rin effective ang ataking yon at ang kanyang incineration cannon ay para bang dineflect lang or parang mas tumagos pa at mas nangibabaw ang pag-charge ng god ng OPM papunta sa kanila. And just at the moment na para bang tatamaan na ng napakalakas na charge na ito ng god, itong si Genos ay bigla na lamang para bang nag-teleport si Saitama para tulungan siyang makaiwas sa charge na yon. Sa sobrang bilis ng movement na ginawa nitong si Saitama ay nakita natin kung gaano kalayo ang para bang pinaglipatan ng pwesto nitong si Saitama mula sa isang perspective outside ng Earth. Ngayon dahil hindi naman basta-basta mag-aaksaya ng panahon ng god, nakita ni Saitama na may follow-up attack ngayon ang god na ito at alam niyang hindi masusurvive ni Genos ang kahit na anong ataking gagawin ng god na ito. Sinalo na lamang niya ang ataking ginawa ng god at pinatalsik niya si Genos sa pagtulak sa kanya.
Upon landing, isang napakalakas na hampas ang tinanggap nitong si Saitama na dahilan kung bakit tumalsik siya ng napakalayo papunta sa isang distant na mountain na kung saan ay napastuck muna siya for the meantime. Ngayon, nagpatuloy naman ang pag-atake ng god na ito kay Genos at sa isang napakasimpleng gesture ng kanyang kamay ay para bang nakapag-create ang god na ito ng isang napakalaking tsunami na gawa sa lupa. To the point na para bang ang pinaka-surface na kung saan ay kinatatayuan nila ay biglang umangat na lamang ng dahil sa napakalakas na impact ng kanyang ginawang atake. And because of that very powerful attack nga ay kitang-kita naman nating wasak-wasak na agad ang katawan nitong si Genos at siguradong wala na siyang magagawa sa pagpapatuloy ng kwento. We now get to proceed naman dito kay Garou na talagang manghang-mangha sa ginawang feat nitong si God. Sa paggamit lamang ng isang simpleng gesture ay nakita naman niya kung ano ang naging epekto sa surface. At this moment ay para bang sinusubukan na naman ng God na ito na infiltrate ang pag-iisip nitong si Garou sa pamamagitan ng pag-offer sa kanya ng kapangyarihan dahil nga naman alam naman nating si Garou ay may mas napakataas na potensyal at nasabi ng God na ito na mas magiging mas malakas siya as an avatar compared sa mga nauna pang naging avatar ng God na ito. Subalit dahil nakita naman natin na nagbabago na nga or nagkakaroon na ng change of heart itong si Garou ay hindi niya tinanggap ang offering na ito ng God. And because of that, syempre magre-retaliate ngayon ang God dahil hindi siya tinanggap nitong si Garou. At ngayon nagsimula na ang laban sa gitna ni Garou at ng God at nitong si Cheetah Girl na hindi naman actually ganun kasignificant ang mga ginagawa sa pakikipaglaban but still isang napakagandang support din niya paggamit ng kanyang space-time stone. In the moment na para bang makakapag-launch na or para bang makakapag-land na ng isang direct hit itong si Cheetah Girl at si Garou ay bigla na lamang nagkaroon ng para bang napakasimpleng gesture itong si God at sa paghampas ng kanyang kamay papunta sa lupa ay nakapag-create siya ng napakaraming pillars na nadulot ng impact ng kanyang ginawang atake. Nang dahil sa ataking ito ay kitang-kita naman nating nakapag-deal ng isang napaka-critical na damage dito kay Garou at kay Cheetah Girl. And in the next panel naman ay makita nating magbabalik tayo ngayon dito kay Saitama na takot ngayon hindi pala dahil sa ginawang atake ng God kundi dahil hindi niya na-save sa game console niya ang nilalaro niya bago pa siya guluhin nitong si Garou. Habang nakita ang fearful sight nitong si God na nababalutan ng napakalalaking pillars ng ground, ay nagsimula ng mag-prepare para umatake naman ng isang counter-attack dito kay God itong si Saitama. Mula sa isang napakalayong mountain na kung saan siya ay tumalsik matapos siyang hampasin itong si God, ay nag-launch din siya ng isang napakabilis na charge to the point na hindi din niya nakita itong si Genos na wasak-wasak na ang katawan. Sinubukan naman siyang pigilan ng God na ito gamit niya ang mga energy blast na sinasabing isa sa mga significant na atake ng God na ito. Subalit na iwasan niya ang mga ataking ito and with just a simple na uppercut na hindi nga actually tumama or nagland ng isang direct hit sa katawan ng God na ito, sa isang napakasimpleng impact lamang ay napaangat ng suntok na ito ni Saitama ang God. At hindi lamang yun, agad pang sumunod itong si Saitama sa himpapawid na kung saan ay naroon nakalutang ang God na ito upang mag-launch sana ng isang follow-up attack. Subalit nakita niya na para bang biglang nagkakaroon ng butas ang mukha ng God and it seems nagkakaroon pala ng para bang compression ng energy sa parteng iyon na nag-launch naman ng isang napakalakas na blast or ray ng isang attack na kinounter naman ngayon itong si Saitama gamit ng kanyang killer move, Serious Series Serious Punch. Na upon landing ay kitang-kita naman natin na napakalakas to the point na mula sa isang napakalayong perspective na naman outside of Earth ay kitang-kita natin kung gaano kalakas ang impact at kung ano ang naging epekto nito sa lupa na kung saan ay kanyang pinatamaan. Matapos makita nitong si Effie na ang Cheetah Girl ang ginawang atake nitong si Saitama ay hindi siya makapaniwala sa kung gaano kalakas ang kalbong ito. Subalit bigla naman niyang nakita na buhay pa pala ang God at winarningan niya si Saitama na mag-ingat dahil nga meron itong isang counter-attack na binabalak na hindi naman naiwasan itong si Saitama. At sinabi pa ng God na ito na hindi daw niya inaasahan na may napakalakas na inhabitant pala ang Earth. Subalit hindi pa rin daw yun sapat dahil na kahit nga ang mga black hole daw ay hindi kayang patumbahin ang mga God. What if na lamang ang mga napakasimpleng atake pa na kayang gawin ng mga inhabitant ng mga planets? Habang naglo-launch ng consecutive na barrage ng mga energy blast na dahilan kung bakit naman napalubog itong si Saitama sa isang napakalayong lugar underground to the point na halos marating na nga nitong si Saitama ang core at nakarating siya sa isang crystal cave na kung saan ay napupuno ng lava ang buong lugar.
Pero hindi pa rin kinakabahan ngayon dito itong si Saitama at ang iniisip niya lamang ay kung paano siya bibili ng bagong uniform. Nang dahil sa nakita niyang ataking ginawa ng God ay naisip niya na kailangan niyang magseryoso ng kahit papano. Nasabi niya na kung ang mga nilalang daw na ito ay hindi siya kayang talunin, what if na lamang ang pinaka-supreme na God na kanilang kinikilala. Dahil kung natatandaan natin, nabanggit kanina na hindi lamang isa ang God na nabubuhay sa One Punch Man verse. Dahil maraming ang gods, maaaring may pinakamalakas na God o pinaka-supreme na God silang kinikilala na nagtatrive naman o naninirahan sa pinakamalakas na planeta or pinakamalakas na solar system or pinakamalakas na universe. Na sinabi ng God na kanilang hinaharap na kung yun daw God na yun ang kanilang makakatapat ay hindi man lamang sila kikilalanin nito dahil para lamang silang mga alikabok para sa Supreme God na yun. Ngayon dahil wala na nga si Saitama sa scene, nagsimula ng God na ito ang judgment na ang disintegration ng all biological life forms sa planetang ito. Habang bumubuo ng isang parabang napakalaking black cloud na nag-e-emit ng disintegration ray dito sa planet Earth. May kita naman natin sa sumunod pang mga panels na nandito ngayon si Fubuki at itong si Tatsumaki. At maging itong si Blast na hindi pa actually nagpapakita din sa official chapter releases at the point na ginawa nitong si Seeming Lap ang kanyang piece. Ang lahat ng tatlong karakter na ito kasama na ang mga S-class ranking heroes ay unti-unting nagdi-disintegrate nang dahil nga sa ginagawang judgment or disintegration ng all biological life forms nitong si God. Si Garou naman kahit na napakalala na ng beating na tinanggap at pati na rin itong si Cheetah Girl ay pinipilit pa ring pigilan ang God na ito sa ginagawa niyang judgment sa planet Earth. Sinubukan siyang batuhin itong si Garou gamit ang napakalaking boulder ng rock na kinuha niya sa kanyang kinatatayuan na terrain, subalit sa isang napakasimpleng gesture na naman ng God na ito ay naipigilan niya ang ginawang atake na yon ni Garou. But it seems ang atake na yon ay hindi naman actually talagang main attack na gagawin ni Garou, kundi isang parabang decoy lamang na ginawa niyang isang stepping stone papunta sa kung nasaan itong si God para magamit niya ang kanyang God Slayer Fist Instantaneous Strikes na isang technique na ginawa nitong si Garou na nakita nating ginamit niya sa official chapter releases as a Awakened Garou. Ang mga atakeng ito ay nagland directly kay God subalit hindi ito nagkaroon ng kahit na anong effect sa kanya. But instead, in return ay may kita nating nagkakaroon na naman ng buta sa mukha nitong si God at gumagawa na naman siya ng concentration ng energy para sa isang napakalakas na blast na nakatutok dito kay Garou. Subalit naiwasan naman ito ni Garou kaya hindi siya nagkaroon ng very fatal or critical na damage mula sa ataking yon. Dahil kung tinamaan nun si Garou, siguradong patay na itong si Garou dahil kitang-kita naman natin kung gaano kalakas ang energy beam na yun. To the point na kitang-kita yun kahit nasa isang napakalayong perspective at napipierce pa nun maging ang sky. Pinagpatuloy ni Garou ang pagpigil sa God na ito subalit dumating ang point na kung saan na hinapigilan siya ng God gamit ang time-stopping abilities. Habang sinasabi dito kay Garou na from this moment on ay hindi na daw makakatakbo pa itong si Garou. Ngayon babalik naman tayo kay Saitama na nasa isang crystal cave nga deep underground miles away from the surface. Ngayon ay para bang nagko-concentrate itong si Saitama para gumawa ng isang napakalakas na leap para makabalik siya sa surface. Ngayon ay magbabalik naman tayo sa pambubugbog ng God na ito dito kay Cheetah Girl at kay Garou. Kitang-kita natin dito na talagang napakalala na ng beating na tinatanggap ni Garou at napakadaming sugat na ang nasa kanyang buong katawan. Ito namang si Cheetah Girl, kahit napakarami na din ang tinatanggap na atake ay patuloy pa rin ang pag-retaliate sa God sa paggamit ng kanyang time-space stone. Ginamit na dito nitong si Garou ang isa pa sa kanyang mga special technique na ang Special Fang God Slayer Fist, subalit wala pa rin yung kahit na anong epekto dito kay God, and at this moment ay gumamit na din ng isang special ability itong si God. Binabalak sana nilang i-teleport itong si God gamit ang Space-Time Stone sa isang special abyss sa universe na kung saan ay hindi na ito makakatakas at mamamatay na. Subalit nasabi dito nitong si Cheetah Girl na hinigop pala nitong si God ang lahat ng energy at ang lahat ng powers na nasa loob ng Space-Time Stone na nangangahulugan lamang na dahil sa ginawa nilang pag-atake gamit ang Space-Time Stone ay mas lalo lamang nilang napakalakas itong si God. Sinabi ng God na hindi daw pinag-iisipan ng dalawang ito ang kanilang mga ginagawang atake dahil bakit na lamang daw gagamitan siya ng Space-Time Stone kung ang mismong abilidad nga daw niya ay binoborn out of the space and time. Then biglang nagsabi ng isang napaka-hard na line ang God na ito.
Sinabi niya na every life born will experience death, the strong consume the weak. This is the fate of the universe. In order for the weak to become strong, they must experience loss. Habang ginagamitan ng isang napakalakas na atake itong si Cheetah Girl na dahilan kung bakit naman itong si Cheetah Girl ay namatay na. Ngayon it seems magkakaroon na lamang ng isang 2v1 battle sa gitna ng mga karakter na ito na kung saan ay magkasama si Garou at si Saitama. However, dahil nga nasa underground pa si Saitama sa mga pagkakataong ito, isang 1v1 battle pa rin ang makikita natin sa gitna ni Garou at ng God. Tinanong ni Garou ang God kung ano daw ang dahilan kung bakit gustong-gustong sirain ng mga God na ito ang lahat ng planeta at hindi na lamang nito tulungan na mag-thrive ang mga inhabitants. Sinabi ngayon ng God na ito na ang mere purpose daw talaga ng mga inhabitants ng universe ay ang magparami at ang mamatay para makapag-contribute ng energy sa supreme being na kanilang sinasamba. Ang dahilan naman kung bakit galit na galit ngayon itong si Garou sa God, while itong si Saitama naman ay unti-unting bumabalik papunta sa surface sa pamamagitan ng pagsira ng lahat ng mga lupang nakaharang sa kanyang dinadaraanan. Nasabi dito nitong si Saitama na kayang-kaya niya sanang pumunta papunta sa surface easily sa paghamit lamang ng isang napakasimpleng suntok, subalit iniingatan niya na masira ang buong Earth kaya gumagamit siya ng tamang amount lamang ng energy para masira ang surface. Now sa pagbabalik naman ng scene muli dito kay Garou at sa God, it seems masyado nang matagal na naglalaban ang dalawang ito kaya nasabi dito ng God na dahil daw nakapagbigay itong si Garou ng excitement sa God ay hindi niya pahihirapan ang pagkamatay nitong si Garou at papatay niya itong si Garou sa pamamagitan lamang ng isang suntok na ginawa naman talaga nitong si God at sinubukan namang pigilan nitong si Garou subalit hindi niya talaga kayang i-persist o i-resist ang ataking ginawa ng God na ito. At sa pamamagitan nga ng blow na ito ay namatay na itong si Garou. Upon his death ay nagkaroon pa ng hallucinations itong si Garou na dahilan kung bakit nagkaroon ng konting flashbacks at kung ano-ano pa tungkol sa kanyang buhay at sa kung ano ang naging transition ng kanyang karakter. Subalit hindi na natin dadaanan yan dahil ang focus naman talaga ng video na ito ay ang pagdalaban sa gitna ni Saitama at ng God. Hindi nagtagal at nakabalik na ngayon sa surface itong si Saitama at wala nang kung ano-ano pa man agad nang nag-launch ng isang napakatinding atake itong si Saitama dito kay God na dahilan kung bakit na-slam naman itong si Saitama ang ulo nitong si God papunta sa lupa at hindi dun tinigil ni Saitama ang kanyang atake, ginawakan pa niya ng napakahigpit ang ulong ito ni God at sa pamamagitan ng napakabilis na momentum na kanyang ginawa, sa pamamagitan ng pagtakbo nakitang-kita naman natin sa isang perspective na naman mula sa napakalayong lugar na nagpapakita ng distance na kanyang tinravel mula sa buong planeta ng Earth at itinapon siya papunta sa ere. And who would have thought, nakita naman natin sa panels na ito na dahil sa pagtapon nitong si Saitama kay God ay tumalsik ang kanilang paglalaban papunta sa isang panibagong planeta na malayo na sa Earth. At kung iisipin natin, naunang mangyari ito sa nangyaring official chapter release ng paglalaban ni Garou at ni Saitama, maaaring dahil nga sa ginawang fan art or fan-made comic na ito ni Siming Lap ay nagkaroon ng idea si Murata at ang One na patalsikin din itong si Garou at itong si Saitama papunta sa munang Jupiter. But let's not make an assumption at mag-focus na lamang tayo sa nangyaring laban ngayon sa gitna ni God at nitong si Saitama. It seems nakarating ang dalawang ito sa isang uninhabited planet na merong napakalalaking roots. At dahil nga mas naunang makarating sa lugar na ito ang God dahil sa itinapon nga siya nitong si Saitama, ni-utilize naman niya ang pagiging mas maagap sa pag-arrive sa planetang ito at nagsimula siyang mag-gather ng mga foreign materials na nakita niya sa planetang ito. At ginamit niya ang mga materials na ito sa pagbuo ng kanyang panibagong katawan. Isa sa mga pinaka-significant na mga materials na nag-gather ni God mula sa planetang ito ay ang graphene. Ang graphene ay isang napakalakas na element na 200 times the strength of steel to the point na ang isang paper thin size daw ng graphene ay kailangan ng dalawang napakalaking elepante para lamang mabend. At dahil nga sa continuous na pag-deconstruct at pag-reconstruct ng katawan nitong si God, ay nakagain siya ng isang armor na mas malakas pa maging sa graphene. Just imagine kung gaano katigas ngayon ang surface ng katawan nitong si God. At hindi lamang yon dahil nga napatalsik siya ng napakalayo nitong si Saitama ay gumamit siya ngayon ng kanyang panibagong abilidad na ang position discerning ability na ginamit naman niya para ma-determine ang kanyang exact na location sa buong universe.
And upon realizing na malayong malayo ngayon ang lugar na ito mula sa planet Earth na kung saan ay doon lamang pwedeng mabuhay ang mga nilalang na tulad ni Saitama, na-realize niya ngayon na hindi talaga isang normal na tao itong si Saitama, kaya agad siyang nag-prepare para makipagtapatan ulit dito kay Saitama. At dahil nga sa clash ng kanilang mga atake ay nasira nila ang surface ng planetang ito na kanilang kinatatayuan. Dahil nga para bang nire-recognize na nitong si God itong si Saitama, sinabi niya ngayon na bakit daw hindi na nila simulang maging seryoso sa kanilang ginagawang duelo. Si Saitama naman hindi naman pinapansin at para bang mas nagbibigay atensyon pa sa kung anumang mineral ang kanyang hawak dahil kahit papano ay nire-resemble ng mineral na ito ang sinasabing time-space stone na ginagamit kanina ni Cheetah Girl. Hindi naman siya binigyan ng kahit na konting pagkakataon na mag-isip nitong si God at agad na nag-launch ng isang napakalakas na atake gamit ang kanyang napakatigas na katawan na made up of graphene. And syempre, hindi naman nahayaan ni Saitama na tamaan na lamang siya ng isang ataking tulad nito. Kaya agad siyang nag-launch ng kanyang sariling killer move, Serious Series, Serious Punch. And upon this clash ay nasira nila halos ang buong planeta. Tulad na lamang ng nakikita na naman nating pagkasira sana ng Earth kung hindi lamang sa ginawang tulong ni Blast dahil nakita naman nating napakaraming solar systems or star systems ang nasira ng clash na ginawa ng dalawang Serious Punch ni Garou at ni Saitama. At this point ay hindi natin maiiwasang isipin na para bang merong konting impluensya ang ginawang comic art na ito ni Simming Lap sa kung anumang official chapters ang ginawa ng official na authors ng One Punch Man. In the next panels naman ay nag-appear ang isang parabang napaka-maangas na looking na Gundam bot na kinokontrol pala nitong si Dr. Kuseno na hinahanap ngayon itong si Genos dahil upon checking daw ng kanyang satellite ay naubos na ang lahat ng biological life form sa buong planet Earth na nangangahulugan lamang na wala ng kahit na anong nilalang ang nabubuhay ngayon sa planetang Earth. And since itong si Genos nga ay hindi na considered as a human being kundi isang cyborg, hindi siya inapektuhan ng kung anumang ginawang radiation ng God kaya hindi siya nadamay sa pag-disintegrate ng biological life forms. Nagtaka naman itong si Genos kung bakit nakasurvive ngayon itong si Dr. Kuseno na inexplain naman ni Dr. Kuseno na nasa loob daw siya ng isang napakamatinding facility na nagsishield sa kanya sa kahit na anong radiation na maaaring dahilan kung bakit hindi siya na-reach ng radiation na yon at nakasurvive. Nasabi naman dito na kahit naman daw ganito na kalala ang sitwasyon or ang kinahinatnan ng katawan ni Genos, as long as maayos pa rin ang kanyang core, maibabalik pa rin nila sa normal ang kanyang katawan. Nagbabalik naman ang panel sa paglalaban nitong si Saitama at ng God na ito na talagang nagdi-disturb na ng buong universe sa pagpapatuloy ng pagka-clash ng kanilang napakalalakas na atake dahil alam naman nating ang simpleng atake pa lang ni Saitama na Serious Punch ay kaya na talagang sumira ng isang planeta. Dito ay para bang hinahamon pa nitong si Saitama ang God habang sinasabing gusto pa rin daw bang lumaban ng God na ito. Habang makikita nating nagdi-disintegrate na at talagang wasak-wasak na ang katawan ng God, subalit dahil nga sa kanyang abilidad ay unti-unting nagbabalik pa rin ang mga particles ng kanyang katawan. It was at this point nang makita nating para bang nagkakaroon na ng napakaraming blocks or para bang kung anumang napaka-weird na mga bagay na nabubuo sa paligid nitong si Saitama. Makita din natin na nagbabalik na ang kanyang buhok at ito ang kanyang itsura ng bago pa siya maging kalbo at bago niya makuha ang kanyang napakatinding strength. Nasabi ngayon ng God na ipinasok niya itong si Saitama sa loob ng 4-dimensional space-time array at walang kahit na anong single life form daw ang nakatakas mula sa ganitong atake. Subalit sa loob-loob ng God na ito ay nasabi niyang bakit buhay pa rin itong si Saitama ngayong ang lahat ng normal na life forms na ipinasok niya sa dimension na ito ay agad na nagdi-disintegrate into dust. Ito namang si Saitama kahit na ngayong may buhok na siya, naisip niya na ang mga blocks na ito ay para daw palang mga Tetris. And as we all know, ang isa sa pinaka-vital na skill na kailangan nating matutunan sa paglalaro ng Tetris ay ang speed. Kaya naisip nitong si Saitama na para daw matakasan ang dimension na ginagawa na ito nitong si God ay kailangan niyang gumamit ng napakabilis na speed. Kaya naman biglang pumasok ngayon itong si Saitama na may buhok na sa kanyang stance para sa isang napakabilis na sprint at sa pamamagitan ng kanyang napakabilis na pagtakbo ay nai-exceed niya pa ang speed of light. Ang napakabilis na pagtakbong ito ni Saitama ay tinawag niyang Serious Series, Serious Sprint
Sa sobrang bilis ng pagtakbo niya ay nasira niya ang buong dimensyon na kung saan ay binabalak sana ng God na itrap siya at patayin. At dahil nga nakalabas na siya sa trap or sa 4-dimensional na space-time array na ginawa ng God, ay nawala na rin ang kanyang buhok na nagbalik lang naman dahil nga sa parabang nagmi-mix in na ang kanyang past at ang present. Ngayon dahil nga naka-break free na siya sa ginawang trap nitong si God, hindi na nag-atubili pa itong si Saitama at agad nag-prepare sa paggamit ng kanyang consecutive killer move, Serious Series, Serious Punch, na kung titingnan natin sa panels ay talagang naka-apekto ng napakarami pang mga planeta and universes sa kanyang impact. Habang kitang-kita naman nating halos madurog na ang buong katawan nitong si God nang dahil sa ginagawang consecutive na serious punch nitong si Saitama, sinasabi pa rin ni God na sa mere moment or millisecond daw na bumagal ang atake nitong si Saitama ay itatakas niya ang kahit na konting particles ng kanyang katawan at magre-recover siya mula sa napakalayong lugar na hindi siya mahahabol ni Saitama. But then, ang isinagot sa kanya nitong si Saitama ay hindi daw naiintindihan nitong si God ang tunay na mangyayari. Habang sinasabi niyang it's over. And then we get to see the punch again nitong si Saitama na parabang nagre-resemble na symbol of death. May kita natin na ginamit niya na ang pinakamalakas niyang suntok dito sa God na dahilan naman kung bakit halos ang buong universe ay nasira nitong si Saitama dahil sa napakalakas na impact at napakalakas na ataking ginawa niya. May kita natin ng napakadaming star system at napakaraming universe ay nadamay sa pagsabog na ginawa ng atake nitong si Saitama at maaaring nag-contribute na din sa explosion na ito ang pagkamatay ng God ng universe nila. Or rather, ang God ng kanilang dimension. And this is where the chapter ends as Saitama poses with his fist up front. Isang napakagandang kwento mula kay Siming Lap to the point na parabang ang kwento nito ay as good as the original story. Napaka-solid to the point na maaaring isipin nyo na halos pwedeng ang kwentong ito ay ang pinagayahan ng naging kwento ng laban nitong si Garou at ni Saitama. But let's not assume things at i-enjoy na lang natin ang kwento, maging ng original at kahit na ng fan-made na kwento na ito. Dahil we cannot deny naman that it does deserve some praise. Paalala again, ang kwentong ito ay hindi konektado sa main story ng One Punch Man at isa lamang itong fan-made na kwento mula kay Siming Lap. Kung nagustuhan mo ang ating review na ito para sa One Punch Man Fight of the Gods ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at naring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews para sa official chapter releases ng One Punch Man. Muli, ito si Updated Weeb and I'll see you on the next one.